All right, good evening, Youth Connect. We are back at Youth and back to the beginning again para sa ating another Friday, another topic na ating pag-aaralan. Are you all ready? Okay. Alam nyo, pag sinabing back to the beginning, kapag kami mga teachers, bumabalik kami sa Genesis, yung talagang simulat sa pool talaga ng lahat. So ngayon, marami ulit tayong principles and basic codes na pag-aaralan para maging masaya ang ating buhay. So let us have a short prayer. God, we thank you. Once again, we have this short time to dig deeper upon your word at paano namin to maitatanim sa aming puso't isipan upang magkaroon kami ng enriched, prosperous, successful, simple life with you, O God. We thank you, God. Truly, when we come to know you, doon namin din nakita ang tunay na buhay. Kaya Lord, help us to know more about the wonderful things that you prepared in our lives. And this we pray in Jesus' name. Amen. Alright, so ngayong gabing ito, we're going to talk about Sam's life, Limuel's life, B-Boy's life, Shina's life, your life, my life, everybody's life. And kung titingnan siguro natin yung buhay ng bawat isa, kung i-describe nyo sa shape o sa kulay, walang sapat na salita. Dahil kanina nag-icebreaker tayo, di ba? Marami tayong mga pinanghuhugutan, may mga iba pa iyak na. Hindi, charot. Marami tayong pinanghuhugutan kasi life is composed of many experiences eh. Simula nung lumaki tayo, pinalaki tayo ng ating mga magulang hanggang ngayon, hindi iisang salita lang, napaka-complex ng life. Pero ano ba talaga yung dinestined ni God na life na dapat ay ibuhay sa buhay natin that we should live for? Did you know, youth, that life is for simple living? Marami ngayon din na living, zombie na, dahil sa mga lifestyle na nagaganap. And so many people, they do not enjoy life. They are surviving. Napanood na ba kayo ng Survivors? Grabe, no? Buong lakas, buong talagang karunungan, buong brain cells nila, binibigay nila para lang mag-survive. Pero yan ba yung life na minent ni God sa atin that we'll just simply survive? O ano ba yung routine natin sa pagkagising natin? Day in the life. What is a day in... Sige, Shina, what is a day in your life? Waking up, then... Skincare? Sige, breakfast. Nagbe-breakfast ka ba? Breakfast, and then... nag-aasikaso ka na kasi... work na. And then, whole day na yon. O syempre, lunch, then work, and then, pagkatas nun, uwi bahay. Tapos, marami ka pang ginagawa. Dire-diretso na yon. For many years, di ba? Ganun ang buhay ng tao. And, may mga katanungan ba kayo na, ito na ba yung buhay ko? Natanong niyo na ba yun? Sarili niyo na? Ito na ba yun? Ay, sino yung malakas? Nag-guess. Ito na ba yun? Kapapasok lang ni Darwin. Sa Darwin agad. Di ba? Ito na ba yun? Yung buhay na to? Parang, hindi ko to nakikita sa iba. Okay? Sige, tingnan natin sa pinakasimula. Kung ano talaga yung minent ni God na isabuhay natin. Willing ba tayo magbasa? Basahin nga natin sa Genesis. Yan. Yung nilikha ng Panginoon. O sige, sabay-sabay tayo magbasa. Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa bandang silangan at doon niya pinatira ang tao na... Okay. At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para
alaga nito. Sundan nyo guys. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat ang oras na kainin mo ito, tiyak na. So, meron bang bawal kainin doon? O lahat pwede? Merong bawal, no? And 18, pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Okay, 19. Sige nga. Nilikha. Pagkatapos, kaya pinangalanan, pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya, na makakatulong sa kanya. Parang bagay ba tong kabayo? Bagay ba tong unggoy? Hindi. Parang hindi match. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing at habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko. Buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang dahil kinuha siya mula sa lalaki. Yan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong iyon, kahit hubad silang dalawa, hindi sila nahihiya. Okay, ang haba ng ating binasa. Pero dito natin lahat kukunin yung principles for a life that is really active, alive, and living. Okay? So, isummarize natin. May garden, tapos dinala ni God si Adam doon sa garden para alagaan ito. Gumawa at naglikha ang Diyos ng mga hayop at pinakita rin kay Adan. Ano ginawa ni Adan? Pinangalanan. Pero walang nakitang match sa kanya. Kaya ano ginawa? Pinatulog. Tapos kumuha sa kanyang tadyang, naglikha ang Diyos ng isang babae. At yon, nagkakilala at nagkasumpungan na sila. Ay, wow! Woman! At naging mag-asawa. So what are the principles to a simple, wonderful, happy living? Kasi talagang komplikado na ang buhay. Ito, segue ko lang kagabi, I talked to my tito doon sa kinainan namin. Sabi niya, alam mo Claire, iba na talaga yung generation ngayon. Dati, no, yung mga magulang natin, okay lang sa kanila magkaanak. Di ba? Maraming ang mga anak eh. Naalala niyo yung mga kapatid ng nanay-tatay niyo? Di ba? Ang dadami nila. Pero ngayon, no, 30s ka na, 20s ka na. Sabi niya, ikaw Claire, ilang taon ka nag-asawa? 26. Dati, matanda na yan. Pero ngayon, parang ang bata mo pa. Kasi ang edad ngayon na mga nagsisiasawa, nagsisettle, mga 30s. Tapos pag nagkakaanak, parang tinanong niya yung mga kaibigan niya, maganda mga trabaho, 30s na. Pero pag tatanungin mo, di pa pwede magkaanak eh. Hirap ng buhay. Iba na yung buhay, di ba? Komplikado na. Hindi katulad ng buhay noon. Pero ano ba yung buhay na dapat meron ako, dapat meron ka, dapat meron tayo? Ano yung dapat natin isaalang-alang, mga mahalagang prinsipyo? So una, nakita natin sa kwento, God put man in the garden. So the very important thing in our lives, it's important, location. Yan. First thing, God put man where? In what place? In the Garden of Eden. Bilang mga tao, bilang kabataan, mahalaga ang lugar, location. Mahalaga na alam natin kung ano ba yung lugar natin sa mundong ito. Meron ngang kanta, ewan ko kung masasearch ko dito yung lyrics, but did you know the song, Place in This World? Nagsasearch ako ngayon.
Okay, alam nyo, ito yung lyrics na ngayon, no? Looking for a reason, roaming through the night to find my place in this world, my place in this world. Okay, kantahin ko na lang. Not a lot to lean on, I need your light to help me find my place in this world, my place in this world. So, kinanta to ni Michael Smith. Kasi parang, ano ba yung lugar ko rito sa mundong ito? So, mahalaga ang location. Hindi lang literal, pero kung ano yung lugar natin sa mundong ito. So, to summarize, location speaks about yung residence natin, yung ministry natin, job natin, career natin. Mahalaga yan eh. Hindi ka lang, tayo ba papasok tayo basta-basta na lang sa trabaho? Sa kung ano man trabaho. Komplikado yung mga ganyang bagay. At nung una pa lang, nakita na natin na involved si God sa kung anong lokasyon paglalagyan si Adan. Mahalaga ang location. Siyempre, mundo na to. Noong unang panahon, ito na yun eh. Di ba? Na-create na yung mundo. Ang dami niyang pwedeng kalagyan. Pero saan siya nilagay? Sa Eden. Sa Garden of Eden. Because location can strongly affect and impact our lives. Pati yung relationship natin sa Panginoon. Naging totoo sa amin nung ganitong bagay when we got married and we felt like we need to move out. Kasi para sa akin, hindi naman siya masakit, pero medyo terrifying yun eh. Yung all throughout your 25 years or 26 years of existence, kasama mo yung magulang mo. Tapos biglang aayain ka ng lalaki sa iba tumira. Parang, wait lang. Parang saglit lang. Pero ito yung kahalagahan na ini-involve natin si God sa plano natin. Alam nyo yung kwentong yon nung lipat kami ng bahay. Hindi siya yung nag-design kami, tas process lipat na agad. Una, nahirapan kami sa kondisyon. Andito yung bahay, pupunta kami dun sa Bambi kasi nga, inaasikaso namin po ang dami na pumapasok sa isip natin, namin na i-give up na kaya nating lugar, tigil na natin tong pusaan. Para wala nang ganon, yung biyahe-biyahe. Tapos magmamadali umuwi kasi naka-work from home siya. So parang umaalis lang siya kapag break time. Napagod kami. Umuwi kaming gutom. Siyempre pag gutom ka, parang hindi ka na rin maayos kausap eh. Ganon lagi. Sira yung lifestyle kasi ganon yung mga pangyayari. Hanggang sa naisip niya yon na what if dito na lang tayo. Matagal naman yan talagang gusto na doon. Ako lang talaga sabi ko, ayoko. Doon na tayo sa malapit kila mama. Hanggang sa, inopen niya yung idea na, babe, okay lang ba kung talagang isipin mo maigit, pag-pray natin maigit na dito na lang tayo. Eh ako, kapag sinasabi niya yun, medyo iba yung reaction ko, hindi ka agad. Pero nung time na yun, na nakikita kong pawis na siya, parang, sige, isipin natin. We prayed about it. We prayed about it intentionally to the point na lahat ng sitwasyon, inoobserbahan namin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Punta kami sa isang health clinic. Tapos, imbis na pag-usapan niya yung katawan at health namin, pinag-uusapan niya na, oh, you're just, as parang foreigner, you're just newly married. You need to move out. Dapat di kayo magkakatabi kahit magpakalayo-layo kayo sa magulang nyo. Sa isip namin, di naman namin binobrought out yung mga ganong topic. Basta sinabi lang namin na we just got married. So, and maraming situation hanggang sa yung lola ko, naisip namin na doon na lang ipalit. Ang dami ng pangyayari. Hanggang sa nakita namin, God is speaking to us na it's time to move out. So many signals, and God has been speaking. And we have so much peace. Kahit medyo terrifying siya kasi it's a new thing, it's a new adjustment. We talk to our parents. Sobrang tricky nun. Hindi ko na idetalyado. Pero sobrang hirap umalis. Kasi ang hirap maghanap ng kapalit. Dahil hindi pwede kami maghanap ng kapalit na kung sino-sino lang. Kasi yung mga gamit nila, nasa labas lang. So, hindi pwedeng stranger. At saka kawawa naman kung ang mapapalit dun is umiinom o naninigarilyo. Hindi talaga pwede. Kaya sobrang hirap niyang pagplanuhan. Yung location, hindi talaga siya pwedeng kung maisip mo lang at kung titingnan mo lang what's best. You really need God na ma-involve doon. So it is just a story. So tricky. Pati yung timing, we thank God and we praise God because He guided us all throughout. Ngayon, magaan sa amin doon. Economically, mas naging magaan lahat. At saka talagang ramdam na ramdam namin na, uy, walang pagkain na. Dati kumakatok lang ako, mapengkanin na.
Ma, pa yung ulam Ngayon parang kailangan ko magluto. Dati pag tinatamad ako magluto, katok ka na lang kay Ate Grace. O katok ka na lang kay Mama. Ngayon, ramdam na namin yung talagang independence and solong-solo ka. So it blessed us. It also blessed our parents, our grandma, pati yung kapitbahay namin na naghahanap din sila ng uupa sa kalahating pwesto na matagal na rin naming planong upahan din natin para doon na natin ilagay yung mga pusa. Wonderful, ang ganda. Kasi naging blessing sa amin sa lahat masaya, lahat panalo. So doon ko pinapakita sa inyo gaano ka-importante yung location. It can either bless you or curse you. It can either talagang maging magaan sa inyo yun o maging pabigat sa inyo yun. Yung kung saan mga lokasyon kayo, ano man yung residence nyo, yung career nyo, yung ministry, it can strongly affect you in a positive or negative way. So as a young person, i-involve natin si God. Kung lilipat man tayo ng bahay, lilipat man tayo ng trabaho, kung ano yung paglilingkod natin, they can impact our daily living. Because ito kasi yung pinaka-point nun, God has prepared and set a place for us. And kapag nasa ibang lugar ka, di ba ang hirap? Kasi parang hindi ka match. Dahil hindi ka naman talaga nararapat na doon. And othermore, God wants us to be fully satisfied and effective. Gusto ni God, ayaw ni God na nalulungkot at nade-depress ka sa location mo. There's something in it. Kung ang plano ni God, huwag tayong matatakot kasi ang intention ni God is laging to satisfy you there, in your work, in your career, and make you effective. There's so many high-paying jobs. May mga jobs na ganito lang yung paying. Pero, di ba, malaking impact na, masaya ka dito Kahit hindi ganun kalaking sinasahod mo nakikita mong dito ka effective. Mahalaga po yun. Alam natin kung saan tayo ilalagay ng Panginoon. Just imagine being in a job you do not enjoy doing. Di ba, every single day is a miserable day. So parang, eto na naman, papasok na naman. God doesn't want you to feel that way. God wants you to be happy and satisfied where you are. And another thing, tingnan natin yung si buhay ni Abraham and Lot. Okay? Ayan, si Lot, pinapili siya. What Lot you want? Lot 1 or Lot 2? Lot. Lot, pili ka na ng Lot. Pinili ni Lot yung Sodom and Gomorrah kasi nakita niya, it's good for business. It's good for whatever it is na for my future, for my family. He thought it is good for his life, his family and business. But look at what happened. Alam niyo yung kaduduluhan na nangyari? Di ba? Pinaalis na nga sila ng Diyos dun Dahil grabe yung kasalanan, grabe yung immorality. Naaapektuhan sila. Hanggang sa talagang pinapatakbo sila palayo, huwag kayong lilingon. Alala niyo ba yun? Pinapaalis sila doon sa Sodom at Gomorrah kasi talagang nag-ano na si Lord nagdala na ng kaparusahan doon sa lugar na yun. Kaso lumingon yung asawa niya kaya naging asin na bato. Location. Why? Because Lot based his choice on the outward appearance. It looks good. We don't know it. Only God knows. Better to always seek God and inquire God. Itong mga sinasabi ko sa inyo, maaaring, wala naman itong connect, di naman ako nilipat ng bahay o sa trabaho. Ipunin nyo to. Para in your future na mapunta kayo sa sitwasyon na saan ba, malaman nyo na hindi pala dapat tayo magde-decide ng basta-basta lang. Hindi pala tayo dapat magde-decide na kung ano lang nakita natin na mukhang maganda Kahit tingnan mo pa yung buong anggulo niyan, pati sulok niyan, hindi mo rin alam lahat. Hindi mo nga alam yung past nung pinag-alisan niya, baka mamaya may nakakatakot na history yun. Tapos gusto mo lumipat, di ba? Pati sa trabaho. Ang ganda ng sweldo. Kasi saan ka nakatingin? Sa sweldo. Maganda, i-involve mo si God. Involve mo si God. Naalala ko tuloy yung storya ng isang babae na nalaman ng pastor na siya ay lilipat. At sabi ng pastor, may lilipatan ka pala. Nakita mo ba yung lugar doon malapit sa Malacanang? Meron doon
Tapos parang yung babae nairita. Kaya nung umalis siya sa church, may mga kasama siyang Christian. Sabi niya sa mga kaibigan niya, tama ba na pati paglipat ng bahay, may say si pastor? O kaya pakikialaman niya, may sasabihin siya. Tapos parang pinayuhan siya ng kanyang kaibigan, look into it, pray about it. Kasi baka may good intentions or plan, yung pastor sa'yo, o si God sa'yo. Hanggang sa kakapray niya, parang naano sa puso niya na parang oo nga, parang doon ako lumipat sa, malapit doon sa Malacanang. Lumipat siya ron. Tapos, ang kagandahan nito is, when she transferred in that place, yun pala tinawag siya ni God doon sa Malacanang and naging siya ron, parang leader na nagpe-pray to influence positively that place. And lahat yun nangyari sa pagsunod niya sa location kung saan siya ay nararapat tumira. Grabe no? Yung calling niya, yung ministry niya, lumawak kasi na-invite siya mag-pray doon palagi. So doon natin makikita, napakahalaga, napaka-importante na sa paglipat natin ng trabaho, bahay, o kung saan man, pray. Do not trust in your own sight or understanding. You seek God about it. Kasi when you really pray and seek God about it, God will really answer you. God answered us many ways. Yung talagang in ways you will understand. In the ways na talagang may ito na talaga nililid ni God eh. No doubt about it eh. Sasagot, tutugon si God. So, yan. Garden, location. And another principle, nakita natin in the beginning is, nilagay siya ron for something, para alagaan. So, God put the man there to tend and keep it. So nakita natin yung kahalagahan na man has responsibility. Hindi tayo tinawag ni God na pagkagising natin sa umaga at buong araw ay nakatambay lang tayo. God hates a lazy person because hindi siya gumawa ng taong tamad. In the beginning, we're going back to the beginning in our series. In the beginning, man already has a responsibility. Kaya, sa tingin ko, meron ako mga naka-assign sa inyo, saan man yan, sa bahay, sa school, sa church, sa work, may responsibility tayo sa ating family. Paano natin yung lalakaran gagawin? Do your responsibility cheerfully and diligently. Yan. Ginagawa ko naman yung responsibility ko eh. Pero how do you do it? Cheerful? Masaya ka ba? O punong-puno ng pagrereklamo? At ginagawa mo ba yun ng bara-bara lang? O ginagawa mo yun ng buo mong lakas, diligently? Kaya dapat kung nasan man tayo, nag-i-stand out tayo. Sa school, sa work, because we do things honestly and diligently. Katulad in the Bible si Daniel. Diba? Nakita ba natin na siyang nagsishare lang ng Word of God? Di ba nakita natin yung pagka-Kristiyano sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang ethics, sa pamamagitan ng Kanyang actions, walang nakitang kapintasan. Kasi baka mamaya, magling tayo mag-share ng Word of God, pero ang daming kapintasan na nakikita sa atin, ay ginto yan mag-work. Alam mo kung ano oras na pumapasok, tapos ano oras na umuwi. Ay, nako. Diba? Pero pagdating sa pagpapakita na Kristiyano tayo, pakita natin yung Kristiyano natin when we do our responsibility with a smile, may kasipagan, talagang tanungin mo sarili mo, am I doing this well? Yan, am I doing this, talagang binibigay mo yung buong focus and effort mo over your responsibility. Sa bahay, minsan kasi ganun tayo, pag sa church, gagalingan, pag sa bahay, hindi gagalingan. Pero wala namang kaibahan yun eh. Wala pong kaibahan yun. It's just the same. God is looking on it. At alam mo, sa responsibility, anong ginagawa ng responsibility? Pinuporma niya yung character natin. Tinuturuan tayo ng disiplina. Saan natin matututunan? Matututunan ba natin disiplina pag nakahiga tayo? Hindi. It teaches us discipline. Hard work. Matututunan ba natin yung hard work pag nakatambay tayo? Hindi. It teaches us patience. Perseverance, yung talagang nagsusumikap ka, and more good attributes. Lahat yan ang natututunan.
Nung tayo yung nagkaroon ng responsibility. Did you know Jesus? Jesus was a carpenter. Bata pa lang siya. Maaari sa kanyang kabataan in his younger years. Kasi nabasa lang natin all about his life. Somewhere nung 30 na siya di ba? Nung binaptize na siya nasan siya noon? Nung 25 siya, nung 8 years old, nung 18 siya, nasan siya noon? Probably carpentry. Supporting, helping his parents. Di ba? Hindi lingid sa ating kaalaman yan dahil sinabi naman sa Bible na isa siyang karpintero. So, nakita ba natin, si Jesus ba, nung bago mag-30, nakagano lang. Tagal mag-30. Gusto ko na mag-swimming sa Jordan. Ganon ba? Nakaantay lang. May pagkain. Hindi ang sipag niya. Nagtatrabaho siya. Kahit si Apostle Paul may mga sideline. Alam niyo, ano yung sideline ni Apostle Paul? Tent maker. Gumagawa siya ng tent. Kaya nga, maaari doon niya nakilala yung iba habang siya nagmi-mission. Kahit si Paul, sinabi niya, ang tamad ay wag pakainin. Kaya ang katamaran, hindi siya Christian attribute. Kaya doon sa ating responsibility, discover where you are good at. Yan, sa work or source of income. Yan, isa rin din, kinamulatan ko yan Kasi nung bago ako mag-asawa, hindi naman ako employed Talagang umaasa lang ako sa mga sidelines na tatanggap ko kasi hindi ako bachelor degree graduate. Kaming dalawa ni Kuya, hindi kami college graduate. High school graduate lang kami till now. Tapos ako, nagpo-pursue ako ng Bible school. Ewan ko kung kailan matatapos, pero yun yung naging bachelor degree ko. Pero hindi siya full-time study. Pa-subject lang yung kuha ko. Tapos, nung namulat na ako, nag-asawa na ako, ang dami pa ng bayarin. Siyempre, dati hindi naman ako nagbibigay ng Meralco o kaya tubig. Kasi nga, gusto nila, mag-full-time ako sa music, mag-full-time ako sa church, kaya sila lahat nagwo-work. Kung meron man ako sideline, hindi na nila kinukuha yan. Sige, pambili mo na lang yan kung anumang gusto mo. Kaya nung namulat ako, nung nag-asawa ako, kailangan natin kailangan natin magsumika para mabuhay tayo araw-araw. May pamalengke tayo. Doon natin nakita na yung source of income, it's not bad. God wants us to have a source of income that comes from an honest, hard work. It's not bad. Hindi siya yung mindset na hindi ako magtatrabaho kasi gusto ko maglingkod kay God. Dapat nasa tamang mindset tayo na kailangan ko ba mag-work for my family. Siyempre, yung work naman, honorable yan Basta gagawin natin ng malinis ang ating kamay. Kung kailangan natin kumita ng pera, naiintindihan niya ng Panginoon. Kaya nga dito sa ministry, hindi namin kayo pinipilit. Kaya nga may mga full-time Ibig sabihin, yung mga full-time, sila yung magke-carry ng ibang mga task. Dahil may mga volunteer, may hindi volunteer. Kung kailangan nila mag-focus on earning to support their family, go. Because that's your priority. Your family, your relationship with God and family. Diba? So, work is not bad. Responsibility, it is honorable, it is biblical. And sa source of income natin, mga benta-benta o sideline natin, it's not bad. Basta, you make sure that you have clean hands, clean intentions. So yan, God put Adam in the garden, not just to enjoy the garden, para alagaan ang halamanan, ang hardin. So, responsibility. Si Adan merong responsibility. Next is, sabi ni God, you can eat all the trees here, except the one tree, di ba? May exception. Maliban dun sa isang puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Kasi kundi mamamatay ka. So una pa lang, in the beginning, there are boundaries and limitations. So if we want to have this simple, basic, wonderful living, take note natin tong mga codes and principles na to. Nasa una pa lang, malaman na natin na may limitasyon na talaga ang mga bagay-bagay at may boundaries na. Man has to be wedged. Hindi pwedeng palayain lang ang tao because freedom is dangerous. Freedom can be dangerous. Boundaries and limitations, they give
protection. Talaga namang una, bata ka, nakakainis. Bakit bawal to, bawal yan. Di natin maintindihan, akala natin, hinihinder sa atin yung kasiyahan natin o kaya wini-withhold yung kasiyahan natin. Pero, unang panahon pa lang, may boundaries and limitations na para bigyan si Adan at Eva ng protection. May boundaries and limitations na sa ating buhay para bigyan tayo ng protection. And I just want to say and talk about my lovely cat, si Jabba. Yan. Alam nyo ba, nangyari dyan? Si Jabba, ang sarap ng buhay niyan sa amin. Paunat-unat, hikab-hikab. Ganyan ang buhay ng pusa eh. Mamaya matutulog, tapos gigising, kakain, ganyan. Pero isang araw, umalis na lang siya bigla. Na ewan ko kung anong gusto niyang mangyari, ba't siya lumaya. So kaya mahilig siya. Ay, nanonood siya ng Youth Connect yan dati. So, cute, di ba? Sarap ng buhay niya. Nakakatalon siya sa kama, kahit bawal. Sige. Meron siya pagkain where he can enjoy. Tapos, nung nakalabas siya, ayun na. Hinahanap namin siya. Halos mangyak-ngyak na ako kasi nag-overthink ako. Sana walang mangyaring masama, hindi ma-accident. Hindi kasi sila sanay sa kalsada eh. At saka nakakatakot kasi baka may kumuha. Yun na. Kung pakalat-kalat lang siya, baka makita pa siya one day. Pero pag may kumuha na, mahirap na yon, di ba? Kasi ipapasok na nila sa bahay nila. Gawin na nilang pet nila eh. So dito natin nakita yung boundaries and limitations na kaya si Jabba nandun lang sa bahay at hindi lumalabas. Kasi there can be evil people outside. Di ba, Jabba? Huwag kang lumabas. Hindi mo alam pwede kala mo may pagkain ka agad sa labas. Sige, maghahunt ka pa. Naintindihan po natin yung boundaries and limitations. Gustong-gusto natin lumabas sa wedge. Lumabas sa kung ano man yung hinarangan ng Diyos. Gusto natin mag-explore. Pero katulad nangyari doon sa pusa ko, hindi siya umuwi. Nakita siyang sobrang dungis. Gutom na gutom. Kaya naglagay kami ng pagkain. Grabe yung pagkain. Ilang araw ba naman nawala? So you see, we need boundaries and limitations for our protection. We do not know what can happen and we want to obey God. And if you know God's heart, maiintindihan nyo at maa-appreciate nyo yung mga do's and don'ts niya. Kasi marami talagang mga tao, kaya ayaw nila maging Kristiyano. Kasi ang dami daw bawal. Like in front of me. Sinabi sa akin ng classmate ko to, habang sineshare ko siya. Sabi niya, ayoko maging Kristiyano kasi di ba bawal sa inyo to, bawal sa inyo yan. Sabi ko, oo, bawal nga. Pero kaya naman yung bawal kasi para sa'yo rin eh. Kapakanan mo eh. Ayaw nila ng mga bawal-bawal. Pero pag alam mo kasi yung puso ng Diyos, maiintindihan, maa-appreciate mo kung ba't pala niya pinagbabawal yun. Kaya, wag na natin sanang gawin pa kung ano yung ginawa ni Adan at Eva. Natin try pa nila na mag-disobey. Appreciate. Not just obey God's boundaries and limitations, but appreciate it. Thank God for it. Okay? Alam niyo naman na siguro yan, kahit sa kalsada, may mga boundaries and limitations din para sa iingat at protection natin. And another thing, ayan. Meron ba rito na may mga curfew pa rin? Or wala na? Bawal na kayo sa buhay niyo, ganun. May mga bawal pa din. Yan. Bawal magjowa hanggat hindi tapos ng pag-aaral. Bawal mag-games. Bawal mag-ganto, ganyan. Sino rito sa bahay, maraming mga bawal sa kanila? Okay, yan. Tinatanong nyo ba, bakit? Natanong nyo? Why? Sumusunod lang. O hindi pa rin sumusunod kahit marami ng bawal. Yan, maigi yan. Okay, so yan yung mga principles. And another thing, ano nangyari kay Adan? Pinatulog ng Diyos ng mahimbing. So, another basic principle to a wonderful living is taking advantage and learning the importance of rest. Uso pa ba to? Hindi na, no? Yung talagang puyatan na. Ang dami kasing mga bagay that can keep your eyes open and alive Dami ko pang tatapusing episode. Pwede mo naman pagpabukas, pero ngayon na talaga.
Dami pang mga research papers or what. Napakarami pa. God caused a deep sleep kay Adam. So back to the beginning, God invented rest. Sabi ni God, di ba, on the seventh day, He rested. O si God nga, nagre-rest, tas ikaw, di ka naman God. Di ka magre-rest. Okay? Ibig sabihin, God invented it, He meant it for something good. Ito naging eye-opener sa akin yung nakita kong storya sa Facebook tsaka sa TikTok. Babae siya, somewhere in her 30s siguro. She keeps working hard. Ang dami niyang, noon na, may pangangailangan lang sila, pero bumenta yung business niya. She keeps working hard. She's not sleeping anymore. She's not resting anymore. So, sobrang kailangan magmadali. Sobrang nape-pressure. Kailangan maghabol. Kapag kakain siya, parang sa kotse na lang, umu-order siya ng fast foods, kung ano mga fast food chains. Tapos, bumibili siya ang breakfast niya, kape kaagad, kape. Tapos, sige, order fast food. Ang dami niya nabiling kotse, ang dami niya mga nabiling house, mga bahay, mga lupa. Talagang yung buhay niya upgraded mula sa poverty. But soon, she found out that she had cancer. Alam niyo nangyari, ginawa niya para ma-survive siya, mabayaran yung mga medication niya. Unti-unti niya binenta yung sasakyan niya, nagmamakaawa siya, please, yung bilhin na lang ito. Kailangan ko to sa gamot. And sinimulan niya nang ibenta yung mga lupain niya. Diba? From nothing to something to nothing again. And then soon, hindi niya kinaya. She died of cancer. And doon lagi niya sinasabi, doon sa Facebook, inaano niya na mahalaga magpahinga, mahalagang healthy body, mahalaga yung bigyan mo yung sarili mo ng tamang tulog, katulad ni Adan na natulog, mahimbing ang tulog. So napaka-importante ng rest. And we're telling you this, kasi kabataan tayo eh. Adventurous tayo, dami natin gusto ma-achieve. At kapag na-achieve natin yan, isa pa. Di ba ganun yun? Kapag step 1, step 2, step 3, talagang relentless ka na sa mga gusto mong ma-achieve, gusto mong puntahan. Tapos yung na-build mo halimbawang income, career, o business, it didn't serve you anymore. Ikaw na yung nagsaserve doon. Kung ano yung kailangan, sige, di ka manatulog. Kung ano yung mga dapat pang habulin, gawin. Imbis na yung business mo, yung magsaserve sa'yo. Nandun na tayo napupunta sa, sayang to, sayang 100 pesos, sayang kita, sayang ganyan. Na yung pambayad natin is yung oras natin ng tulog, yung pahinga natin, para lang doon sa kinita na yon. Na hindi natin alam, pag nag-accumulate yon, may hirapan ng ating katawan, mas mahal yung ilalabas nating pera para sa panggamot. Kasi kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo eh. Hindi naman tamang mindset na, sige lang, kahit anong gusto mong gawin. Pag naman, oras mo na eh. Kapag gusto ka talaga na kapag kunin ka ng Diyos, kukunin ka na niya eh. Alam niyo ba't hindi tamang mindset yon? Kasi sabi sa Bible, do not test God eh. Di ba? Yung parang, you'll do everything, and inaano mo na yung boundaries and limitations ng oras ng tulog and rest mo. Tapos iniisip mo na, sige, gawin lang natin to. Parang sinabi ni Lucifer kay Jesus, sige, tumalon ka dyan. Kasi may sasalo naman sa iyo eh. No, do not test God. Huwag mo siyang subukin. Gagawin mo to kasi ganito naman yung gagawin niya para sa iyo. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos na prinsipyo, lakaran natin yun. It's for your good. Lahat ng intention ni God para sa inyo. Huwag natin isipin na sayang ang oras kapag tayo'y nagpapahinga. Sayang ang oras kapag tayo ay natutulog. Rest day is a holy day. And it is part of the 10 Commandments. Honor the Sabbath day. Do nothing on that day. So, because Sabbath day, it is a holy day for God. Kaya pag meron kayong mga rest day, it's a holy day. Holiday. Di ba? Kaya nga holidays. Dahil holy days. Tapos, pinapapasok tayo. Double pay. O, di ba? O, di ba? Ang mindset niya. Yun na. Huli. Yun nga. That's my point. Na, imbis na you rest, ang panlaban mo is sayang. O, di ba?
See? So nakita natin na ang hirap nito talaga. Pero pag nakita nyo na, ayaw natin dumating sa point na magsisi tayo. Dapat pala natulog. Dapat pala sumunod ako sa magulang ko. Ako marami yung ganun eh. Minsan tama yung sinasabi ng magulang natin, nakaka-cellphone mo yan eh. Minsan tama yun eh. Kasi may scientific ano din pala yun kasi yung pag nag-cellphone ka, ito na, babasa ko lang to sa research ha. Pag nag-cellphone ka, blue light yan. At yung blue light mo, meron siyang inaanong hormone sa'yo na ginigising pa na yung katawan kasi wala na yung hormone na pampatulog. Ginigising niya kasi nakakakita ng blue light yung mata. So akala ng katawan, umaga pa rin. Kaya hindi ka makatulog. Kaya tama yung sinasabi ng magulang, kaka-cellphone mo yan eh. Meron nga sinasabi, kung gusto daw natin makatulog ng mahimbing at agad-agad, 2 hours bago ka matulog, huwag ka na tumingin sa blue light. Ka na mag-cellphone, o kaya bumili ka ng glass na blue light blockers. Ewan ko kung meron sa online shop nun, kasi nakikita ko lang sa international store. Basta yung mga pinafollow kong mga health, kapag mga 5 p.m. na nagsusot na sila ng glass, blue light blockers daw yan. Para yung katawan, i-ready niya na sa sleep. Yung sunset, anong kulay ng sunset? Orange, red, di ba? Kasi ang kulay pala na yon, it increased that hormone, actually science na to, hindi na. Ini-increase na yung hormone that makes us ready to fall asleep. Yun na nga, hindi ko lang sure, pero yun yung mga kong information, i-search nyo na lang yan. Kaya everything God created, sunlight, the moment that you wake up, di ba, magpa-sunlight ka, it boosts your mood and energy. Tapos pag sunset, parang, sarap matulog. Kasi it makes you ready for sleep. Lahat yan creation ni God. So lahat yan miniment ni God para ma-enjoy natin yung rest and relaxation natin. Okay ba? Kaya pag kayo dumami pera nyo, huwag nyo kalimutan, pag dumami pera nyo, i-enjoy nyo yung mga relaxation, rest, di ba? Huwag kayong parang talagang sa trabaho, mag-book kayo sa nature, tumitig lang kayo doon sa bundok, tapos tumitig kayo sa sunset, doon lang kayo sa beach. Kala nyo kasi walang nangyayari, tsaka sayang pero it refreshes your soul, right? You're bringing yourself back to sobrang layo na natin sa nature ngayon, Kailangan mo talaga mag-effort para makalanghap ng puno, ng mga breeze. Oo. Ngayon, puro toxic na, mga usok what. Kaya mabilis na rin ang buhay ng tao. Enjoy your rest. Alright? And another, last is, God brought the woman. It speaks about relationship. Yan. God is the one who brings people to us. Like how we did not choose our family, God chose it for us. But we can choose our friends wisely. Kahit yung mate natin, dinestined na ni God yan para sa atin. Kaya huwag ka mag-alala, ha, Lemuel? May nakalaan para sa'yo. Ikaw din, B-boy. Sa tayong lahat, meron nakalaan ng Diyos sa atin. Relationship. Ang kailangan mo lang is ginawa ni Adan, matulog kang mahimbing. Pagkagising mo, diyan na, hindi, sabihin, you are in the center of God's will, in God's presence, and God will give you what you need. Amen? Okay. And another thing sa relationship, hindi lang to yung boyfriend, girlfriend, or marriage, pero relationship with other people, learning how to connect, interact with people with grace. Yan, isa din yung problem natin We don't know how to properly socialize. We do not know how to properly apologize. Hindi natin alam paano makipag-usap. Kasi di ba, nararamdaman nyo to, pag may kakausapin kayong stranger or authority, anong ginagawa nyo sa kaibigan nyo? Uy, ikaw na. Di ba? Hindi natin politely na, sir? O kaya, ma'am? Yung introvert and extrovert na mga ganong bagay. Yung manghihingi ka lang ng patis sa lugawan, parang nakabahan ka ba? Paano manghingi ng ketchup? O kaya tissue? Kuya, may tissue po ba kayo? Politely, maging courteous lang tayo sa tao. Di ba? Natin yan. I-develop natin yung how to properly interconnect with one another. Are we all friendly? Friendly ba tayo dito? Dapat sa Youth Connect, friendly tayo Kapag may bagong kabataan, hi, what's your name? Okay?
Can I get your... Wag. Una. Wag ganon. Friendly tayo or other term, winsome. Pag sinabing winsome, ang bilis mo ma-win. Hindi ka mahirap i-please. Kaya pag umaas tayo ng barkada natin, ng friend natin, masaya tayong kasama, hindi yung, wag na natin isama yun. Diba? May mga ganun tayong tao eh. Kasi nga, ang hirap pakisamahan. Yan. Let's be easy to please. Easy to connect and interconnect. Because we cannot live on an island alone. Di pwede yon. Hindi pwede tayong mamuhay lang mag-isa. Kailangan natin each other. And another, the keys, yung mga susi, to live at peace with people, to live in peace with people, yan. Learn yung pagiging courteous. Ano yung sabihin ng courteous? Halimbawa, nasa sinehan ka, tapos, ang lakas ng ringtone mo, pero hinahayaan mo lang yun. Yung ganon, di ba? Pag sinabing courteous, you think about people's welfare. Courteous ka sa iba. Halimbawa, may dadaan sa harap mo. Ano gagawin mo? Daan ka. Sige, bala ka dyan. May courteous tayo, we let them. And gentle, yan. Mahirap yan. Lalo na sa mga nasa kalsada. Kala mo, magkakakilala kayo eh. Kung ganon-ganonin ka sabihin, kala mo, alam yung pinagdadaanan mo, wala ng gentleness, di ba? Lalo na kung sa, halimbawa, sa mga motor-motor o sa sasakyan, init ng ulo. Di na gentle kaya nagkakaroon ng kaaway. Yun lang yung maliit na bagay. Ano mamaya, bababa na sa motor, ano magagawin? Dahil lang hindi nila makayanan yung ganong bagay. Kasi nga, nagsimula sa harshness. Maging gentle tayo. And understanding, maunawain. Long suffering. Mahalaga to mga susi to para easy to get tie with other people. Dapat mahaba pasensya natin. Kasi talagang may mga taong, hindi, iba-iba kasi tayo pinalaki eh. Kaya intindihin natin yun na, kaya to ganito, ganito yung upbringing nito, intindihin ko na lang, habaan ko na lang yung pasensya ko. And another thing yan, generous. Kaysa yung tayo ay swapang. Mas maganda talaga tayo maganda kasama kung ganyan. Good listener. Maganda ba sa kaibigan na marunong tayong makinig o siya lagi bida? Okay? Marunong tayong makinig. Tanungin nyo yung about their lives. And syempre, not criticizing. Ano ba yung suot mo? Ano ba yung boses mo? Ano ba yung bahay nyo? Yan. Huwag tayong maging criticizing. Just to end this, guys, youth, God is always involved with our lives. Yan yung tandaan natin. In our daily living, life is for living. God is always involved. Lagi nating hanapin, hangarin. Yung pangunguna niya, saan? Una, sa ating location. Kung ano ba yung lugar para sa atin. Pangalawa, saan? Responsibility. Lord, kung sa source of income o career, what's in it for me? Number 3, yung boundaries and limitations natin. I-honor natin yon, i-appreciate natin yon. Huwag natin yung baliin. Lahat ng yan ay para sa protection natin. And then yung kahalagahan ng rest. And then, relationship. With not majorly in other gender, pero just yung kasama natin. Learn to connect and interconnect with people. So let us pray. Lord, you have given us the keys, the codes to basic, wonderful, simple living para kami mabuhay na walang pag-alala, walang takot, walang pangangamba. So help us kung kami man ay nagugulumihanan, kung kami man ay napupununan o overwhelmed na, help us go back to the beginning. Help us, O God, open our word kung ano ba yung sinasabi nyo. Mula sa simula, ano ba yung dinestined nyo para sa amin. Lakaran namin yun because we're going to see the wonder, the blessings that you have prepared for it. May our lives walk in the principles of your word. And we are going to see, Lord, the riches and prosperity na inyo pong inihanda sa mga taong lumalakad, sumusunod sa inyong prinsipyo at salita. In Jesus' name we pray. Amen.